na naman kanina. Guys, gusto ko na namang i-share sa inyo. Di ba nga may klase yung bata ng halos isang oras kada hapon dito. Araw-araw, minsan alternate. Ngayon, sumama yung mga amo ko kanina, pati yung magulang, lolo't lola. Ngayon, nagantay kami sa Starbucks. Saya-saya sana kasi may kape. Laging may kape, palibreng kape. Kaso naman, nasa gitna ba naman ako ng dalawa? Nagkikismisan sila, nasa gitna ako. Tatlo kasi yung upuan. Pinagitna ako, ginawa ko, mag-Netflix nga ako. Bahala kayo magdaldalan. Isang oras nag-Netflix ako, sila nagdadaldalan. Bahala kayo dyan. Guys, so it's day of time. Ayan, wala yung aking pinsan. Nag-CR sila, so ako lang naiwan dito mag-sabi ko magbablog muna ako. Bantay ako dito sa aming latag. Ayan, nakakain na rin tayo ng ating food. Ay, dala ng aking pinsan. Nagluto ulit sila. Actually guys, meron pa akong 50 na lang. Tapos ang ginamit ko ngayon is yung octopus na pangpamasahe papunta dito sa pinsan ko. Malayo din kasi to guys. Siguro, ayun nga, sinasabi ko sa inyo, pag pupunta ako dito, ang nagagastos ko 50. Balikan na yon. Tapos libre naman ako sa pagkain kasi nagluluto nga sila. So ayan, meron sila ditong nilabon na, ano nga ba to? Okra. Tapos may talong. Tapos isasawsaw mo siya guys sa diniilan sa Bicol. Hindi ko tuloy mabuksan. Wait. Ayun o. Nilabon lang siya, okra, tapos talong. Tapos, bumili sila ng saging, and then kumain na rin kami ng chichirya. Tapos, meron din sila ditong ampalaya na nilagyan ng itlog. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na diniilan sa Bicol. Alamang yata sa Tagalog, no? Medyo maanghang siya. Ginisa lang nila. Pwede rin yata itong gataan. Ayan, ang itsura niya. Ayan, diniilan. Yung maamoy ba? Yung bilog ito guys na matigas. Tapos, igigisa mo siya sa sibuyas bawang na may sili. Ayan. Tapos ilalagay mo siya dito. Iba yung itsura ng alamang na sinasabi ko. Ito, diniilan ang tawag. Pero, yun din yata yun. Sobrang liliit na hipon yata yung ganyan. Yun, sobrang maamoy. Sabi nila, amoy puks. Amoy puks daw yan. So, ayun, nag-CR sila. Dito kami tumambay sa Kennedy. Ayan, marami ring mga nakalatag doon. Sobrang init nga ngayon. Ayan, kanina pa kami palipat-lipat ng pwesto. Kanina nandun, tinaw yung sapatos ko nandun. Nandun kami. Tapos hinila ko papunta dito kasi mainit. Ayan, pumupunta na naman dito yung araw. So, hihilahin ko na naman to. Pero baka babalik na kami ulit doon kasi hindi na doon mainit. So, ayan, dito sa harapan namin, ayan yung itsura niya. May building na ginagawa, mataas. So, ayun, ang araw. Merong space dito na maliit. Yan yung nagbibigay nitong init na to. Pero mamaya, pag gumalaw na yung araw, mawawala na yan. So, ayun, nandito tayo ngayon. Kwentuhan kami to the max muna bago tayo umuwi. So, maikikwento rin ako sa inyo na nangyayari kagabi, no? Kasi, dito pala, kapag katapusan ng month, yung September, yung pala yung tinatawag na Mid-Autumn Festival. Yung parang, yung shinare ko sa inyo dati, nung pumunta ako dun sa magandang mga display, yung pala yun ay family time. So, kagabi, meron silang pa-dinner dun sa magulang before ako nung nagtapon ng basura. Kumain kami sa taas and okay naman kasi walang luto. Pero, meron silang binili na ready na siya, parang hot pot. Ayun, pakukuluan mo na siya sa malaking bowl. Nandun sa harapan yung stove. Tapos ilalagay mo doon maraming seafood, may mga kung ano-ano, karne, tapos merong manok. Tapos yun, kukuha lang kayo doon. So, ayun, nasa kanila, sabay-sabay kami, nakaharap din ako sa kanila. Nandun din silang lahat. Tapos meron silang isang bisita. Tapos, kukuha ka din. ikaw lang yung kukuha ng pagkain mo. Nakakahiya nga kasi alam niyo na. Pero nasasanay-sanay na rin ako na gano'n, na harap-harap kaming kumakain. Ayan. Tapos yung alaga ko sobrang grumpy ba siya, yung parang nagwawala kasi bagong gising. So, ang ginawa ng amo kong babae, siya muna ang nagbantay. Ako muna yung pinakain. Tapos after ko naman kumain, ako naman yung nagbantay sa bata para makakain naman siya. Pero nung kakain na siya, kaunti na lang yung pagkain. Hindi siya natirahan. Yung ilalim kasi puro gulay na yun. Parang yun na lang yung natira. Kasi nga, nagbantay pa siya nung bata. So, hindi naman din nagtira sila. Alangan naman ako yung magtira. So, yung asawa hindi rin naman naisip. Pero okay lang. Ayos din. Buti hindi siya na bad trip. Kasi as in gulay-gulay talaga yung natira dun sa hotpot na ganun. So, ayun, ganun pala yung nila dito, yung mga paniniwala na ganyan na pag mayroon din silang tinatawag na family time kapag ganitong katapusan ng September, yun, yung parang festival nila na full moon yung buwan, bilog na bilog, ayun, tinatawag nila na
Mid-Autumn Moon Festival, parang ganun. Tapos meron silang pa moon cake, yun, kakainin mo rin yung parang sticky rice yata yun. Ewan ko kung ano. Tapos meron siya sa loob na kung ano-anong laman. Ayun, kinakain din daw yun para maging mas ano yung pagsasama ng pamilya. So binigyan din nila ako, kain-kain kami noon. So wag ganon, share ko lang sa inyo yung mga nakikita ko dito sa paligid. So yung mga nandito sa Hong Kong, ano yung mga experience nyo ngayong Mid-Autumn Festival dito sa Hong Kong? Share nyo na rin sa comment box, guys. Uwi na ako, guys. Hindi na ako nag-vlog kanina. Ayun, pauwi na. 5 o'clock kami naghiwa-hiwalay. Kwentuhan lang. Tapos nanood naman ako ng Netflix nung nagbabiyahe. So ngayon, lakad mode. Pauwi ng bahay, mga 20 minutes siguro. Kanina pa kasi ako tinatabal. Alam mo yung sobrang dami mong iniisip. Tapos pupunta ka sa Messenger, punta ka sa contacts mo, tapos may gusto kang makausap. Pero hindi mo alam kapag nag-open up ka sa kanila ng mga problema mo, kung maiintindihan ka nila, or alam mo yun, parang ayaw mo na lang i-share kahit kanino kasi parang wala namang makakaintindi sa'yo. Laging ganun, guys. Yung parang down na down ako, may gusto akong makausap. Pero gusto ko, yung makakausap ko sana, makakaintindi sa akin. Yung mailalabas ko lahat ng nararamdaman ko, lahat ng ay, Diyos ko. Pero wala. Tinitingnan ko yung messenger ko. Wala akong mapili. Napagsabihan ng lahat ng ito. So sabi ko, magbablog na lang ako kaysa kung ano-ano pang magawa ko or malungkot, umiyak. So ayun, mag-vlog na lang tayo at kumain. Hindi pa ako nagdi-dinner. So pupunta ako dito sa isang mall malapit sa bahay. Maghahanap tayo ng kakainin na mura-mura. Ay, kanina pa, alam niyo ba, sabi ko, naiisip ko pa, tigil muna ako. Naiisip ko pa na sabi ko, tigil na lang ako mag-vlog. Ayoko na, delete ko na lang tong YouTube. Parang ganun yung naisip ko, alam niyo yun. Umiiyak na ako kanina. Ay, tumatawag ako sa mga bata. Ayaw sagutin ni Ella, pinapatay kasi nanonood. Ngayon, naiinis na ako kay Papa Alden. Kasi sabi ko, bakit di mo masawa yung bata? Ay, alam mo yun, sabi ko ngayon, day off ko. Gusto ko kahit nakikiusap pa ako na kahit sa day off ko lang. Ay, nako, pero on the other side, wala naman pala ako magagawa kasi bata yun. Hindi naman natin yun masasabihan na, oh, itigil. Huwag ka na manood kasi yung mama mo natawag, laging ganun sila. Aba, pinapatayan ako ng cellphone ni Ella. Alam mo yun? So, nakakasama ng loob, guys. Ay, gusto ko may makausap ako kahit papaano, pero wala. Ayaw nila, pinapatay. Alam mo yun, ang sama-sama ng pakiramdam mo, ang sama-sama ng loob ko. Kasi ganyan nga, nakakaiyak, pero kailangan ko maging malakas. Tapos nandun pa yung point, uwi na lang ako, parang mga ganun. Ay, naku, nagdadrama na naman ako. Hayaan nyo na, meron kasi ako. Ay, sobrang down ng sobrang down ng ating pakiramdam dahil meron pala ako ngayon. So kaya siguro ganito, yun na lang yung idahilan natin. Kaya baka siguro ako ganito nung meron kasi ako. Ay, Diyos ko, grabe. Kakain muna tayo, guys. Alin, guys, ang pipiliin nyo, ayan, merong $60. Mahal pala pag gabi. Pag lunch kasi mga 30-40 lang yun, yung tea time. Tea time, simula 1 o'clock hanggang 4 o'clock, mga ganun, mura. Ngayon ay 60. Parang gusto ko to, 46 lang. Mura siya. And brown rice. Tapos, ano siya, parang mga pang-diet. 46 lang yan ang pinakamura eh. Ayoko naman ito, madaming masyadong cheese. Ayan, 48. Puro cheese naman. Ito, 42. Sweet corn and diced pork with rice. Yan ang lagi na-order ng alaga ko. Yan ang gusto niya. Yan, yan. Corn yan. Yan lagi, 42 lang. Ito na lang, 46 na. Ayan siya. Yan, order na tayo para makakain na. V19.
ayun no, nawala-wala sa isip ko yung lungkot. Kanina lang doon sa labas nakakasenti yung panahon ba. Nakikita mo yung puro ilaw, mag-isa ka lang naglalakad. Tapos medyo okay-okay na yung panahon guys, hindi na masyadong mainit, medyo lumalamig-lamig na, lalo na sa umaga. So ayun, nakakasenti. Pero okay-okay na ako ngayon, no? Diba? Ang bilis ko mag-shift ng aking mood. Ganun dapat guys, huwag kayong pahina-hina. Minsan yung nakita ko nga doon sa may footbridge, ano, tumalon na lang kaya ako dito. Putik na isip ko yan. Nadidemonyo na naman pinapasok. Buti na lang talaga magaling akong maglibang ng sarili ko. So ayun, kain tayo. Ito yung order ko. Ayan, maraming kamatis. Good job. Buti na lang ito yung in-order ko. Ayan. Okay naman yung lasa niya guys. Tinikman ko na. Tapos ito, parang fishball siya yata. Ay hindi, ano ba ang tawag dyan? Ewan ko. Parang meat. Ewan ko. Tapos milk tea again. Ayan, ang favorite natin. Fairwood. Mura-mura. Ayun o. Kain muna tayo guys. Habang nanonood ng Netflix. Uwi na tayo guys. Trabaho na naman bukas. Ay. Kaya kayo guys, sa mga nanonood dyan sa atin, no? Aralin nyo na libangin kung paano libangin yung mga sarili nyo para hindi kayo bumigay. Ayun, para hindi kayo bumigay sa buhay. Kasi ganun talaga, may darating talaga yung mga oras na ganito yung mararamdaman mo. Kaya dapat marunong ka. So ayun, kanina talagang parang ano na iba na talaga yung pakiramdam ko. Ay, Diyos ko. So ayun, ngayon nanood ako ng aking pinapanood na Netflix, yung Korean drama, K-drama. Yun, nalilibang-libang tayo. And ayun na yung vlog guys. Pauwi na ako bukas ulit, makapag-vlog ulit tayo. Thank you for watching. Kahit pa paano sa inyo, thank you so much sa malaking tulong nyo guys sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Salamat. Bukas ulit. Bye bye. God bless.